So, this is it guys. Ito na yung ating Bicol Ride Part 2. Bali, nag-start tayo dito sa may Sipokot na. Kasi yun doon na natin na diretso yung ating record. Kasi hindi natin may upload na sabay-sabay. So, unti-unti natin itong ina-upload sa YouTube. So, ito nga, nag-start tayo ng Sipokot. Tapos dire-diretso na tayo. Ragay. Tapos, ayan na. Tapos diretso tayo ng Tagkawayan, Tukalawag, tapos Lopez. Then matatapos tong ating video hanggang sa may Atimonan, Quezon. Yun na yung pinaka last video natin kasi hindi na natin na i-record yung the rest. Gawa ng nalobat na tayo. Halos wala na tayong charge lahat ng ating camera. So ito na nga po yung ride natin. Dito na tayo sa way ng Sipokot papuntang Ragay. So ayan, bali ito nasa malapit-lapit na to sa Ragay ito. Yan na yung ating pinaka destination. So yan, solo pa rin tayo dyan guys na nag-ride kasi naiwan natin yung mga kasama natin doon sa Bicol. So tiyaga pa rin tayong solo flight that time. Ayan. So ito na guys, ito na mismong Ragay City, bayan ng Ragay. Then susunod na tayo dyan ay Tagkawayan na. Bali mag stop over tayo sa may Tagkawayan kasi tinandaan ko lang yung way ng papunta dun sa property namin na nabili ng family namin dati nung araw pa. So hanggang sa akin namatay na ng nanay ko rin at ng lolo ko. So yun yung bihira naman kami pumunta. So tinandaan ko lang yung place ng nung lugar kung saan yung papasok. Isang beses lang kasi ako nakapasok doon, nakapunta. Bali may kuprasan kasi doon. So pinupuntahan lang yung every year, pero bihirang-bihira. Kaya yan, nag-stop over ako doon sa may Tagkawayan. Madadaanan na lang natin. So ito, we're traveling pa rin sa Ragay Road. So dito nag-start na guys yung medyo bumpy road sa lugar ng Ragay kasi akala mo pantay yung kalsada. So pero maraming mga lubak-lubak kasi gawanan sa daming dumadaan kasi dyan na malalaking truck. So kahit anong gawang ayos dyan, lagi sira yung kalsada. So yan, buti na nga lang ang gamit natin tong AK550, hindi natin ramdam yung masyadong lubak kasi maganda suspension nitong AK550. Kaya sulit na sulit ako sa riding comfort ng aking motor. Ayan, yan, pagpasok na dyan, start na yan, sobra ng bumpy road dyan. Ayan, makikita nyo yung vibration ng aking motor kasi talagang matagtag. So hindi tayo makapagtakbo ng mabilis dyan dahil maraming truck din na kasabay natin. Ayan, makikita nyo yung mga truck na halos inovertikan natin na sunod-sunod. Kaya dyan medyo nagtatraffic din dyan kasi sa daming truck din ng mga dumadaan. So hindi naman sila ganun kabibilis, mababagal. So anong nangyayari? Pag naka 4-wheel ka at sinundan mo lang yung truck na yan, naabutin ka talaga ng ilang oras bago makauwi o makapunta ng Bicol. So yan yung parusa pagdating dyan. Sana nga matapos na yung TR4 para next ride natin hindi na ganun kabagal kasi almost 3 hours na lang ang aabutin hanggang Bicol, hanggang dyan siguro hanggang Ragay 3 hours na lang pag natapos yung TR4. So ayan, bali guys, malapit-lapit na tayo sa may Tagkawayan, Quezon. Ayan na, kaya lang marami pa rin talagang truck na tayong nakasabay. Ayan, buti na lang dala nating sasakyan ay single, so nakakasingit tayo pa unti-unti. Pero kung tayo naka 4-wheel, baka siguro pagod na tayo and antok, hindi pa tayo nakakalayo ng takbo. So yun, malis nga pala tayo nung biyahe natin noon ay malis ako ng 6:27 sa Maonon, Bicol. So kumain lang ako ng siguro 11
sa may Sipokot, tapos yung travel na ulit ako, takbo na uli. So dumating tayo ng bahay ng 2:20, 2:30. Yun, medyo bumagal-bagal ang takbo ko dun sa may pagdating na ng Lucena papunta ng San Pablo, tapos dire-diretso na yun kasi ano na, medyo matraffic na, tsaka yun, puro bypass na nga rin dinaan natin, pero kulang pa rin yung ating oras. Tsaka biglang bumuhos din ang ulan, kaya medyo bumagal ang takbo natin noon. Hindi na tayo masyadong nagmabilis at mahirap din magkaroon ng aberya ng solo, kaya medyo ang takbo natin yung time na nasa naalalay na. Pero dito, yung takbuhan ko dito medyo mabilis na, mga 140, 150 ganyan. Diyan na naglalaro kasi medyo ang kalsada dyan ay dire-diretso lang, kaya lang medyo bumpy, pero carry naman yung rough road niya. Ayan, makikita nyo yung vibration ng ating motor kasi gawa ng matagtag talaga. Kaya ang tawag nga dyan ay tagtag-kawayan. Ayan, so ito guys, Tagkawayan Quezon ang dinaan natin. Ito na tayo. So titigil lang tayo doon sa may kanto ng Pabukal kung saan yung aming property is na doon. Pero papasok pa yun sa loob, medyo malayo-layo pa. Ito yung kanto lang nang tatandaan kong daanan papunta doon sa property na napuntahan namin dati mga araw. So yun lang ang tanda ko, pero taon na rin ako bago nung nakapunta ako dyan. Bali dito tayo sa may Barangay Bukal, Tagkawayan Quezon. Dyan kami may property sa loob niyan. Papasok dyan sa kantong yan, na dyan yung aming nabili ng nanay namin nung araw. So bihira namin mapuntahan yan, kaya halos hindi pa namin masyado sa ulado. Pero ako isang beses pa lang nakapunta. Pero yan yung place, yung kusan yung papasok papunta doon sa aming property. Yan yun, meron kami dyang yugan. Ayan, bali family property yan sa mother side ko. Ayan, bali ang pinaka ano niyan is malapit sa McDonald's, tapos yung gasman yan, yung papasok na yan, yan yung Barangay Bukal kung saan na doon yung aming property. Bali guys, ito medyo pahinga lang tayo ng konti dito sa may kanto ng Tagkawayan. Gawa ng naayos ko rin yung ating GPS. Yan, at least makapahinga ng konti yung motor din, pero saglit na saglit lang tayo. Bali ang nung time lang dito medyo concern ko lang, medyo nakarating ako hanggang sumikanto ng Camp Sur, Camp Norte. Halos magbiblink na yung aking gasolina. So ang haba din ng biyahe kong yun. Buti na lang hindi ako tumirik, pero talagang red flag na talaga yung aking gasolina, yung gasolina ng aking motor. So yun, napagtiyagaan ko naman din na makarating hanggang doon sa gasolinahan. So yun, hindi naman ako tumirik. Ang problema ko talaga dyan, kung tumirik ako is mahirap magtulak kasi medyo mabigat yung AK550, lalo pag tinulak mo. Yun, and waring-waring ako dyan. Naghahanap na nga lang din ako ng bote-bote sana, kasi ang pagkakamali ko, hindi pa ako nakapagpagas dito sa may Tagkawayan. Dahil ko naman nadaanan, akala ko kasi marami pa ako madadaan ng gasolinahan. Yung pala, malayo-layo na rin, kasi nagpagas pa ako is nasa may Bicol pa. Doon pa ako nagpagas ng full tank. So ito, yan, nakikita nyo sa video na medyo nagbiblink na yung ating gasolina dyan. Hindi ko rin napansin ko na nung nadyan na tayo sa may party ng may boundary ng Quezon Bicol. Yun, kaya halos medyo kinakabahan ako na dyan. Sabi ko baka maubusan ako ng gasolina. Pero hindi naman, marami naman palang reserve yung aking motor. Kaya lang nag-warning na agad siya. Kaya lang iniisip ko pa rin na baka sakaling ang abutan tayo, yung mahirap na. Pero carry naman. Ayan, makikita nyo, nasa ano pa naman yan, 2 bar, 3 bar. Ayan. Pero yung dire-diretso natin biglang nagpula na yan yung side na yan.
bigla na siya nag-red flag talaga, red na. Kaya yun, medyo gory na ako. Kaya may mga portion na tanong ako ng tanong kung saan yung gasolinahan. Yung pala, doon na sa may kanto ng Kamsur. So ayun guys, I'm heading na sa Quezon and Bicol boundary. Malapit, yun na yung ano, dyan tayo nakapagpagas sa portion na yan. And bali, itong way natin ito is yung bypass road ng Lopez. Yan na yan, yung daan na to. Shortcut yan, mabilis yung daan. Ito yung pakaliwa, pakanan is pa Lopez yan. So diretso tayo, yun ang papuntang Manila. Yan. Mas mabilis po ang biyahe dyan pag dyan kayo dumaan kaysa ano kayo, kasi walang traffic. Pero mas short dun sa kabila, sa National Road, kasi kapraso lang ang dadaanan mo dun, kaya lang ang kalaban mo dun is traffic, medyo mahaba-haba. Ito naman medyo nagpasikot-sikot siya, pero less abala ka naman. Lalabasan mo na dito ay kanto ng Gumaka. Yun na yan. Tapos another bypass road ulit tayong dinaanan. Papasok naman ng yun yung Gumaka bypass road. Ayan. Tsaka maluwang na yan. Pero alam ko yan dadaanan ng TR4. Yung kalsadang yan. Ayan. Kaya mahaba rin yung ating ride dito. Quezon pa lang is halos silang oras din. So ayun guys, hanggang ganyan na lang yung aking ano natin. Enjoy your watching and sana tapusin nyo itong ating part 2 ng video ng Bicol Ride. Yun. Kasi may makikita nyo naman dito yung saan yung mga diyan natin, at least may magiging guide nyo just in case na pumunta kayo ng Bicol. So yun lang guys, and thank you sa panonood din. And medyo mahaba-haba pa ang video na anuhin natin, pero para mas ma-enjoy nyo is diretsuhin nyo na lang siya hanggang katapusan.
So, ito na pala guys yung ating Lopez Bypass Road. Yung kanina pala is Gumaca Bypass Road yun. Ito naman yung Lopez Bypass Road. Ang labas na naman natin dito, hindi na tayo dumaan ng bayan ng Lopez. So, yan na. Mas mabilis din po ang daan dito. Tsaka ang ganda ng scenery. Medyo yan, nakikita nyo dyan na akala nyo pantay pero uphill po yan. Puro pataas po yung dinaanan natin dyan. Yan. Medyo pantay lang sa video pero ano yan, overlooking. Kita nyo yung mga dinaanan natin bundok. Kasama rin po yun sa TR4 na dadaanan. Yan, sa way na yan. Pero alam ko lalaki pa yung kasadang yan kapag dinaan ng expressway. So yan, pagdating ng Lopez is yun na, dire-diretso na tayo. So yan na nga guys, kita nyo yung view kung paano kaganda.
Bali ito, nasa Gumaca Coastal Road na tayo. Ayan yung makikita nyo na yung tabing dagat sa Gumaca. After nyan ay papunta na tayo ng Atimonan. So dun sa Atimonan na tayo maglalast ng ating video. So yun yung end ng ating video sa may Atimonan. Pagbaba natin ng Pituhang Manok kasi dun na halos nalobat yung ating lahat ng camera. So ayan, makikita nyo pa rin ang video ng mga bundok at saka yung dagat. Yan, isa sa magandang ano ng Quezon, Gumaca, Quezon. So dito naman, nasa way na tayo ng papasok na tayo ng Atimonan, Quezon. Bali, eto na tayo, papasok na tayo sa packet na tayo ng pabundok. So ito pa rin yung highway, tapos kakaliwa na lang tayo packet dun sa may Atimonan, Quezon, Zigzag Road. Ayan guys, medyo paspas na tayo dyan ng takbo kasi gawa ng medyo madilim na at pabaksak na yung ulan. So hinahabol-habol natin yung pagpatak ng ulan dyan. Kaya medyo hinahapit-hapit ko na yung takbo kasi sabi ko nga baka tayo ay mabasa. So kaya lang, hindi naman natin na ano rin talaga pagdating natin sa may Atimonan na automatic na biglang bumuhos na rin yung ulan. Ayan, kita nyo may mga tumutilamsik na tubig na, nag-start na yung ambon. So So ayun guys, pumapatak na po yung ulan. Halos ayun na, kita nyo yung tubig na mabaksak na sa atin. Unti-unti, pero diniretso ko na rin yung takbo natin yan kasi wala naman tayong choice. Para mabasa man tayo is matutuyo naman ng hangin. So hindi na tayo nag-stop over dyan sa taas. So ito na yung kalsada papunta doon sa Timon ng Quezon. So makikita nyo yan yung kulay orange na roller. So yan na yun yung Atimonan Road. Yan, pakita tayo. Basta't may roller na ganyan, yun na yun. Yan, unti-unti na rin tayo dyan kasi gawa ng ayun na rin yung pabuhos ng ulan. Pero hindi na tayo nag-stop over ng matagal kasi gawa ng may mga picture na rin naman tayo dyan. Kaya hindi na ako masyado tsaka solo rin naman. Wala naman tayong makakakwentuhan. So hindi na tayo nagtagal. So dire-diretso na rin yung ating biyahe.
Kasi nahabol ko rin yung buhos ng ulan at baka tayo abutan na hindi na nga tayo siguradong basang-basa tayo bago makarating sa bahay. Kaso nung malapit na rin nga sa bahay, binuhos na rin talaga. So kasama na yun, nabasa na. Yun. So ayun na guys, nasa taas na tayo ng Timonan. Ayan na yun. Malapit na tayo dun sa may grotto. Ayan, medyo pagi na yung ating camera. Medyo nabasa na eh. Ayan na yung zigzag road. So ayan, kita nyo pa rin yung kagandahan ng lugar kasi forestry. Isa sa magandang lugar to na pag gusto nyo pasyalan. Yan sa may Timonan, Quezon. Halos niraride din talaga to ng mga nagbabike, nagmumotor, saka mga lahat ng bumibiyahe, lahat papuntang Bicol. So ito na yung ating tinigilan nung una, yung pinaka-grotto. Ayan na yung taas niyan. Marami pang mapasyalan diyan, kaya lang din na natin napuntahan. Kasi may mga deck pa diyan sa taas eh. Kaya lang din na natin napuntahan kasi wala rin naman tayong kasama. So hindi na ako nag-stay pa diyan. So dire-diretso na lang tayo ng takbo. Hindi na nga tayo nagmerienda o nagpahinga. So dire-diretso na lang talaga. So ayun guys, medyo malapit-lapit na tong ating video and salamat na lang sa panonood and see ya sa my next adventure.